Nanindigan si Senator Robin Padilla na dapat ay agad-agad napapa-takedown ang mga mapanirang post sa social media. Naungkat yan sa pagdinig para labanan ang fake news. Pero sagot ng ilang ahensya, hindi yan basta-basta magagawa ng gobyerno. Narito ang aking report. Hindi ba pwedeng i-take down agad ang mga post sa social media kung ito ay nauuwi na sa character assassination o paninira? Lalo na kung ang natatarget ay mga matataas na opisyal ng ating bansa. Yan ang paulit-ulit na giniit ni Senator Robin Padilla na chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Sa gitna yan ang pagdinig ng Senado sa mga panukala para labanan ang fake news at mga troll farm. Yung character assassination po kaya. Katulad po ng pinagdadaanan, matagal pong mga past few weeks talagang si SP po talaga ang kinarakter assassination. Yun po ba, hindi po ba yung threat din sa national security dahil number 3 po sa posisyon sa ating bayan yun. Una, Presidente, Vice President, susunod ng Senate. Ba yung sir kasama doon sa security threat? Pero paliwanag ng PNP, ang agaran lang daw na napapabura sa social media platforms gaya ng Facebook ay mga content na may kinalaman sa terorismo, national security at pang-aabuso sa mga babae at kabataan. Pero pag hindi pasok sa alinman dito, kailangang maghain ng reklamo sa PNP saka i-request sa social media platforms kung pwede itong ma-takedown. Yung kanilang treatment, kahit ito po ay nangyayari sa Pilipinas, ay hindi po nila kinukonsider. Dahil tayo po, mayroon po tayong libel, sa kanila po wala. Kaya ito po ay dadaan sa proseso, kaya hindi po ito nakakapag-take down kagad. Pero nanindigan Senator Padilla na dapat agad napapa-takedown ang mga mapanirang post, lalo na kung nauuwi na ito sa character assassination. Sagot naman ng Department of Justice, wala silang otoridad na panghimasukan ang community standards ng mga social media platform. Yung nasa law po kasi natin sa Cybercrime Prevention Act, technically and legally, Wala. may jurisdiction po tayo. Pero Meron. wala lang po tayong mekanismo para ipasunod sila dun sa mga orders ng mga law enforcement authorities. May jurisdiction lang po over cybercrime offenses. Maging ang Presidential Communications Office ang ayon na walang kapangyarihan ang gobyerno na magpabura ng mapanirang social media post. Kaya ang pinagtutuunan nila ng pansin ay media literacy. Ours is purely on, number one, is really to educate our people. At naniniwala ho talaga ang PCO dyan, Presidential Communications Office, na because of the spread of fake news talaga, ang dami hong naaapektuhan na miyembro ng pamilya. Si Senator Rodante Marcoleta sinabo ng mga fact-checker. Mabagal daw kasi ang aksyon ng mga ito para ma-takedown ang mga post kaugnay sa kanya na hindi naman totoo. Katunayan, timpang araw ni Marcoleta ang trumabaho para mapa-takedown ang ilang mapanirang post tungkol sa senador. Ang ina naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-takedown ito. Yung dalawa kasi na-takedown na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami? Maganda yun. Hindi yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpo-fact check. Sabi naman ng Rappler, hindi trabaho ng fact-checkers ang magbura mismo ng mali o mapanirang post. Wala po kaming powers to take down. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact-checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.